Sa kabila ng panggigipit ng China, naging matagumpay ang ikaapat na civilian mission ng atin ito koalisyon sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Rod Lagusa. Mission accomplished. Ito ang masayang ibinahagi ni atin ito Coalition Civilian Mission Commander Rafaela David matapos na makapamahagi ng tulong sa mga residente ng Pag-asa Island, makapag-jetski sa bisinidad ng isla at makapaglagay ng bandila ng Pilipinas sa Sandy Cay 2. Ito'y bahagi ng ikaapat na civilian mission ng grupo sa West Philippine Sea. Ito po ay para sa atin napakahalagang mga panalo, mga first, para ipakita na ang Pag-asa Island ay integral part ng ating teritoryo. At gayon din, klaro sa atin na kung tayo mission accomplished, ang China mission failed. Sila po ata ang hindi nagwagi na takutin tayo. Ito ay sa kabila ng mga hamon gaya na lang ng patuloy na pagshadow o pagbuntot ng Chinese Coast Guard o namataang People's Liberation Army Navy. Ginamit natin ang ating presensya at pagkakaisa para igiit ang ating karapatan. Isang Pilipinas na malaya, matapang at hindi niyuyurakan. Atin ito at habang buhay natin ito ipaglalaban. Kaugnay nito, tinawag ng Chinese Embassy na paglabag sa territorial sovereignty ang iligal na pagpunta sa Sandy Cay 2 ni Akbayan Representative Dada Kiram Ismula at ng atin ito coalition. Ayon kay Chinese Embassy Deputy Spokesperson Guo Wei, ito'y paglabag din sa probisyon ng Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea o DOC. Magpapatuloy anya ang China sa pagsasagawa ng mga kinakailangang hakbang alinsunod sa batas para ipagtanggol ang kanilang territorial sovereignty at itaguyod ang integridad ng DOC. Binigyang diin naman ng atin ito coalition na ang munisipalidad ng Kalayaan ang namamahala rito, kung saan ang Sandy Cay ay nakapaloob sa territorial waters ng Pag-asa Island. Malinaw anya na ang China ang sumasakop at hindi sumusunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at hindi kumikilala sa pagkapanalo ng Pilipinas sa arbitrary ruling. Namataan din ng atin ito coalition ng isang People's Liberation Army Navy malapit sa Pag-asa Island. Ayon sa grupo, ang naturang Chinese Navy vessel ay isang Jiangkai 2 class frigate at may hull number na 525 na aabot lang sa 2 nautical miles ang layo sa isla. Bago nito, malapit ang naturang Chinese Navy vessel sa ML Chawi ang mas maliit na vessel ng grupo na siyang nag-deploy sa ginamit na jet ski sa layong 1,000 yards. Talagang nag-cross yung Chinese Navy behind nung Chawi. Buti na lang nauna yung Chawi, kundi baka mamaya kung ano pa yung nangyari. Tapos may helicopter pa na umiikot. Again, this is a clear sign na China yung medyo OA, over kung mag-react. Mula kagabi naman nang magsimulang mamataan ng grupo ang barko ng Philippine Coast Guard na kung saan tingin ng grupo ay para tiyakin na maging ligtas ang pagbalik sa Maynila. Habang naging dalawa pa ang Chinese Coast Guard na nakashadow sa barko ng grupo. At kasabay naman ang isasagawang ASEAN Summit ngayong linggo kung saan ang Pilipinas ang chair, magandang pagkakataon anya ito para maisama sa agenda ang issue ng West Philippine Sea. Pakita sa mga karating bansa natin na ang isang bansang katulad ng Pilipinas, maliit man kumpara ng China, ay hindi magpapabuli at hindi papayag na may ganyang umaasta na siga sa ating neighborhood o sa ating rehiyon. Gaganapin ang 48th ASEAN Summit and related meetings mula May 7 hanggang 8 sa Cebu. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.